Weekend na naman nga mga manay at nandito lahat ng mga amo ko sa bahay. Hindi naman ako pinagluto ni Inang, kaso nga lang nagugutom na nga tong si Bunso. Basta pag nandito silang lahat, hindi talaga ako nagluluto at nag-aantay na nga lang ako ng sasabihin ni Inang. At dahil nagugutom na nga rin ako ng mga oras na yan, ay nanginain na nga rin ako nitong popcorn. At hindi ko nga rin pala alam na haalis pala kami ngayon. At dahil nga mag-aalasin ko na nga rin to ng hapon, akala ko order na lang kami ng pagkain sa labas. Napapansin ko nga rin si Bunso ng mga oras na yan, abay inaantok na talaga ang bata. At nakakaramdam na nga rin ako ng antok dyan, pero mas lamang ang gutom. At dumayo pa talaga kami ng napakalayo para lang kumain ng pananghalian. Ganito talaga lagi ang ginagawa ng mga amo ko tuwing weekend. At pag tinatamad naman silang lumabas ay nagpapadeliver na nga lang talaga sila ng pagkain dito sa bahay. May mga oras talaga na late na talaga kami nakakakain ng pananghalian. Kaya minsan ginagawa ko, sumisimple talaga ako ng pagsaing dito sa kusina. Hindi ko na talaga sila inaantay once na nakaramdam na ako ng gutom. Kaya bago pa man sila mag-aya sa labas, ako busog na. Nandito nga pala kami ngayon sa TGIF at dito nga nila napiling kumain. Wala namang masyadong tao ngayon kaya nakahanap agad kami ng magandang pwesto. At eto na nga mga manay, binigay na nga sa akin ni Inang ang menu for today's video. Alam niyo ba mga manay na tuwing sinasama ako ng mga amo ko sa mga ganitong restaurant, mas inuuna ko talagang tingnan ng presyo kesa sa litrato. Ako kasi mismo ang pinapapili ni Inang kung anong gusto kong orderin. Hinahanap ko talagang pinakamura tapos yun ang orderin ko. Diyos ko puro de, yung napili kong pinakamura abay 800 na kung i-convert sa peso. Natatawa na nga lang mga amo ko tuwing o-order kami sa mga ganitong restaurant. Bakit nga daw lagi kong tinitingnan yung presyo hindi naman akong magbabayad? Sa isip-isip ko kasi makakabili na ako ng isang sakong bigas. Pero hindi ko na nga lang sinasabi kay Inang at baka mamaya bigas yung orderin nila sa akin. Pauwi na nga kami ng mga oras na yan at eto nga't ginabi na nga kami sa daan. Wala na nga kami ibang pinuntahan pagkatapos namin kumain kaya dumiretso na agad kami sa bahay. Medyo may kalayuan niya to sa amin kaya nakatulog na si Bunso sa biyahe. At nadaanan pa nga namin tong Winter Wonderland at sa picture ko nga lang to nakikita at sobrang napakaganda nga daw dun sa loob. Hindi pa nga kami nakakapasok dyan ng mga alaga ko kasi kabubukas nga lang yan nung nakaraang buwan. At hindi naman papayag tong mga alaga ko na hindi nila mapuntahan yun. Uminom nga agad ako ng tubig pagkarating namin para mabanlawan yung ininom kong soft drinks kanina. Ganito nga pala ang itsura ng bahay tuwing may biglaang lakad kami. Kung pwede ko nga lang siyang pitikin bago kami umalis, abay ginawa ko na sana. At buti na lang talaga wala nang ibang pinuntahan tong mga amo ko pagkatapos namin kumain. Dumaretso na nga rin kagad sila sa mga kwarto nila kaya nakapaglinis kagad ako ng sala at kusina. Madali na nga lang talaga ang ginagawa ko dito mga manay kasi wala na akong babing inaalagaan. Hindi katulad noong bagong dating ako dito, Diyos ko porde, para akong bagong panganak. Opo mga manay, kailangan ko pa talagang bumangon ng madaling araw para i-check ang mga alaga ko. Lalo na pag nagkakasakit tong mga alaga ko, halos wala na akong tulog magdamag. Nakakagilty nga lang minsan mga manay kasi iniwan ko yung anak ko para magtrabaho sa malayo at mag-alaga ng ibang bata. Pero lagi ko naman pinapaalala sa anak ko na lahat ng ginagawa kong to ay para din naman sa kanya. Minsan nahihirapan ako magpaliwanag sa anak ko bakit sa abroad ko napiling magtrabaho. Isang beses kasi mga manay, tinanong ako ng anak ko, bakit daw yung tita niya nakakapagpagawa naman daw ng bahay kahit hindi abroad? Unang alas ko kasi ng Pilipinas mga manay, mag-6 na taon pa lang ang anak ko. Tapos bukas October 29, magdo-12 na siya. Sobrang bilis talaga ng araw ngayon mga manay, parang kailan lang may ginagatas pa ako. Tapos di ko na mamalayan, eto't may dalaga na ako. Aaminin ko sa 7 taon, madami talaga ako na-miss sa buhay ng anak ko. Katulad ng Pasko, bagong taon at tuwing birthday niya, lagi talaga akong wala doon. Sobrang sakit nun sa akin mga manay, pero hindi ko lang pinapahalata. Mas nakakaawa kasi mga bata pag may gusto sila tapos hindi natin maibigay. Hindi naman sa ini-spoil ko ang anak ko, minsan gusto ko lang talaga maranasan niya yung mga bagay na hindi ko naranasan nung bata ako.